Buhay po ba ang Diyos? Palapakan po natin ang buhay na Diyos na sa... Anong pitsa ba ngayon? Pitsa 3 ba ngayon? Sa bagong taon ng 2015, muli tayo itinipon ng Diyos sa kanyang banal na dambana upang pagsalusaluan ang kanyang pagkain, pangkaluluwa. Hindi po ba? Ang aking pong pagbibigay atin salusaluan sa umagang ito yung paghahandog. Ano na naman po ba ihandog natin sa ating Panginoon na katulad po nung unang panahon ng dakilang Ama, hinandog ang Panginoong Jesucristo sa atin upang sa gayon ay makilala natin kung paano tayo nilingap, inalaya ng Panginoong Jesucristo na inandog kanyang buhay para sa pagtubos sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Ngayon po tayo naman po, paano naman natin ibalik ang may ibalik natin sa kanyang inandog sa ating higit sa lahat yung buhay na pahiram. Ang lahat-lahat ay nagmula sa kanya. Ang nakamtan natin dito sa lupa ay mula sa kanya. Ang hindi lang po ay yun po sinasabi na banal na Espiritu yung ating mga kasalanan. Kaya po inaalay ng dakilang Amang ating Panginoon upang tinubos ang ating mga kasalanan. Katulad ko po, sa dating buhay, talaga pong ilang beses ko na po ito sinasabi na nakilala lang natin yung Diyos sa sarili natin sa bibig lang, pero sa puso wala. Amen po ba? Kahit sino sa atin. Amen po ba? Nang meron siyang anak na kinalugdan, ating minamahal na Pukonsing, na katotohanan na hinandog niyang kanyang sarili, puso't kaluluwa upang tayo'y alaya ng mga salita ng Diyos, upang mabuksang, madama ang pagmamahal ng dakilang Ama sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Katulad ko po nung unang panahon na hindi ko pa masyado nadama ang Panginoon sa puso ko. Kahit sino po naman sa atin, nasabi ko po na talaga pong salita ng Diyos, pag nasa puso mo, talagang mararamdaman mo siya. At isang kayamanan po na ako isang alagad, magsasampung taon na po, na talaga pong hinandog ko na po yung sarili ko sa Kanya. Puso't kaluluwa ko, inalay ko na po sa Kanya sapagkat sino ba ako na bilang anak niya na pinahiram ng buhay, lahat, pagpapala, financial, material, spiritual, ang higit sa lahat yung spiritual, sapagkat yan po talagang kailangan natin ng ating Panginoon na sa takdang panahon na nasumpungan na natin siya ay talaga pong kailangan natin talaga po na ibalik natin sa Panginoon sapagkat binigyan tayo ng kalayaan, lahat tayo may kalayaan, kaya pasubali, huwag natin kalimutan ang lumikha sa atin. Amen po ba? Kaya po ang unang kong tawagin na upang mapalawak ang ating pagninilayan, nakuha nyo na po yung pagninilayan, paghahandog. Kung ano naman po ba may handog natin sa Diyos na buhay, na tayo po ay nakasumpong na kaya kilala natin siya sa pamagitan nating minamahal na Apo Konsing na hinandog niya yung sarili niya, tinanggap niya yung kalooban ng Diyos upang alayan tayo, upang makilala natin na ang Diyos ay buhay. Amen po ba? Tawagin ko po ang ating Mami Betsy po. Muli po aming dakilang Ama, ihahandog namin sa iyo ang oras na ito na kami ay tinipon mo upang muling makarating sa banal na lugar na ito bilang tipanan, pagtitipan mo sa mga anak na pinili mo upang makapiling mo sa banal na lugar na ito.
Sadyang napakapalad ng bawat isa sa amin na naririto, sapagkat kami ay tinawagan mo. Kalooban mo ang naghari upang makarating kami sa banal na lugar na ito, sapagkat bilang tao, ang dami naming iniisip sa araw-araw na kami ay nabubuhay, subalit hindi mo pinaghari. Ang pinaghari mo ay ang kalooban mo upang kami ay makarating sa banal na lugar na ito. Kaya Ama, nawa ay hindi ka mabigo sa pag-akay sa bawat isa sa amin sa araw na ito. Maghahandog kami sa iyo ng oras upang higit naming maramdaman na ikaw nga ay Diyos na buhay, na nananawagan at umakay sa amin na makarating sa lugar na ito. Nawa po, ang bawat isang anak mo na inakay mo, mapuspos ng galak ang kanilang puso't kalooban upang pag-uwi nila sa kanilang tahanan, higit nilang maramdaman na ikaw nga ay Diyos na buhay. Amen. Salamat mga kapatid. Bagamat katulad kahapon, maraming bakanting upuan, pero napansin nyo ba habang tumatagal, napupuno ang lugar sapagkat patuloy na pararatingin ng ating dakilang Ama ang kanyang mga anak na nais niyang akayin sapagkat gusto niyang ipadama sa bawat isa sa atin ang kanyang pagmamahal. Kaya mapalad ang bawat isa sa atin na tumugon sa kanyang panawagan. Mararamdaman niyo po ang pagmamahal ng Diyos sa inyo. Nararamdaman niyo po ba? Yes, sapagkat kung hindi niyo naramdaman ang pagmamahal ng Ama, wala kayo rito. Ang inyong mararamdaman, yung pagmamahal ninyo sa mga makamundong bagay sa inyong kapaligiran. Subalit, dahil you set aside nyo po yung mga kaganapan sa inyong kapaligiran at ang Diyos ang binigyan nyo ng panahon, makakadama po kayo ng pagmamahal na mula sa Kanya. Ang tanong po ni kapatid na dapat nating pagnilayan, ano ang maihahandog natin sa ating Panginoon? Alam nyo po, nakakahiya po sa ating Diyos Ama, sapagkat inihandog niya ang kanyang bugtong na anak upang tubusin lamang ang pagkakasala ng bawat isa sa atin. Sino po kayang magulang ang papayag na kaisa-isa niyang anak, bugtong na anak, ay ihandog niya para lamang tubusin ang sala ng sanlibutan? At ang paghahandog niya sa kanyang anak, hindi po kaila sa atin kung ano ang dinanas ng kanyang bugtong na anak nang ihandog niya dito sa sanlibutan. Hindi po ba't puro paghihirap, puro pagtitiis, pag-aalipusta ng mga tao hanggang siya ay hinatulan na ipako sa krus? Yung pa ba yung mapapala niya? Kaya mga kapatid, ang paghihirap na ito ng ating Panginoong Hesukristo ay dapat nating pahalagahan. Paano mo ito mapapahalagahan? Sa pamamagitan ba ng pagsuway sa kalooban ng ating Ama? Hindi po iyon ang inaasahan ng ating Ama. Sapagkat ang ating dakilang Ama, inihandog ang kanyang bugtong na anak sapagkat ang nais niya matubos ang ating mga kasalanan upang makapiling natin siya sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, isang simpleng paghahandog, ako po, personal sa aking sarili, hindi ko po sinasaklawan ang inyong mga kalooban. Alam niyo po, isa po siguro na maihahandog ko sa ating Panginoon ay ang aking oras. Ang sabi ko nga po sa mga nasabi ko na noon, ang pag-ibig sa Panginoon ay hindi L-O-V-E, kundi ang pag-ibig sa Kanya is T-I-M-E. Ibig sabihin, pag naghandog tayo ng oras sa Kanya, naipakita natin sa Kanya ang ating pagmamahal. Kaya magbigay ka ng oras sa Panginoon, maibibigay mo sa Kanya ang iyong pagmamahal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon, paano po tayo magbibigay ng oras sa Kanya? Yamang pinili ninyo at pinili ng Ama, inakay kayo ng Ama, na makarating sa lugar na ito, bigay na po natin yung best time para sa Kanya. Hindi po yung nakaupo po kayo dyan, ang iniisip ninyo, naku baka dumating yung anak ko mamaya, wala pang lutong ulam.
Naku, napatay ko ba yung kalan? Parang hindi ko napatay, baka pag dumating ako, sunog na yung bahay namin. Mga kapatid, pag po may kaguluhan ang ating kaisipan, hindi po natin na ibibigay yung best time para sa ating Panginoon. Hindi po ba, kapatid na Rosie? Tama po ba tinurang ko? Po, tama po ba? Okay. So, bigay po natin yung best time sa ating Panginoon. Ngayon, yung pong best time na tinatawag, kung hambing po sa magulang, hindi po ba bilang magulang, upang maging close yung relationship ng magulang at anak, magbigay po tayo sa kanila ng tinatawag na quality time. Ibig sabihin, yung oras na may kalidad. Hindi yung basta maubos lang yung oras, hindi po, may quality po yung oras na dapat nating ibigay sa ating Panginoon. Tayo po, kami bilang mga alagad, bilang mga kaps, bilang mga tagasunod, ano po yung quality time na yan? Ibig sabihin, once you step in sa loob ng dambana, pagdating ninyo, bigay nyo na yung quality time sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hindi po yung aalis kayo, nagmamadali kayo. Pagdating nyo naman dito, tatambay kayo doon sa tindahan. Anong quality time ang maibibigay ninyo sa Panginoon? Dapat po, hindi po ako nangangaral ha, ito po'y sarili ko, kung ano yung maihahandog ko sa Panginoon. At ang maihahandog ko sa Panginoon, yung quality time. Na once na dumating ka dito, pinag-aksayahan mo na ng oras, nagbigay ka na ng oras sa Panginoon, bigay mo na yung best mo. Hindi ba, Mother? Bigay natin yung best natin. Hindi. Sayang. Sapagkat the moment you step in sa loob ng dambana, mayroon ng hiwagang gagawin ng Panginoon sa inyo. Amen po ba? What kung yung hiwaga ng Panginoon ay ibigay niya sa simula pa lang ng sa ngalan ng kataas-taasang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Nagsasign of the cross pa lang kayo, bala pa simulan ang Chaplet of Mercy, nagbuhos na ng biyaya ang Panginoon sa lahat ng nandirito, sa loob ng dambana. Paano kung wala ka dito? Nandiyan ka sa mga, sa labas ng dambana. Okay lang po dyan sa gilid. Kung ikaw ay nasa gilid, nakafocus ka pa rin sa nangyayari dito sa loob. Paano kung nandun ka sa gilid, busy kayo sa pagkukwentuhan, na ang pinagkukwentuhan ninyo, mga kaganapan na wala namang kinalaman sa loob ng dambanang ito. Quality time ba yun? Ang quality time ay pagbibigay ng oras sa Panginoon sa mga bagay na magiging kalugod-lugod sa Kanya. Huwag po niyong ikatwiran. Correct me if I am wrong. Huwag niyo pong ikatwiran. Nandyan man kami sa gilid, ang pinag-uusapan naman namin ang Panginoon Sa palagay nyo kaya, katanggap-tanggap yun sa Panginoon? Po, hindi daw po katanggap-tanggap. Narinig ko po ito sa mensahe ng Banal na Espiritu. Kung mayroon man kayong gustong pag-usapan, kahit about sa akin, sa Panginoon, pag oras ng gawain, mag-concentrate tayo sa nagaganap dito sa loob ng dambana. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, napakasimple. Ang tema ng kapatid, paghahandog. Ang dami-dami mong iniisip na maihahandog sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, the best handog na maibibigay nyo sa akin ay time. Sapagkat pag nabigyan nyo ako ng oras, ibig sabihin, ako'y minamahal mo. At ang time na hinihingi ng Panginoon, muli kong uulitin, anong uri ng time? Quality time. Ang ibig sabihin, once na dumating tayo rito, i-focus na natin ang ating sarili sa Kanya. Huwag nating i-focus doon sa Ophel's Eatery. Doon sila nagkukwentuhan. Doon sila, ewan ko kung bakit nakatambay. Sabihin na natin salitang tao, tambay. May mangyayari po ba kung tatambay kayo doon? Meron po. Ang mapapansin ninyo, yung bawat dumarating. Ang i-focus po natin ng ating sarili ay ang paghihintay ng Diyos na buhay sa atin dito sa loob ng dambana. Kaya kung sino man po yung nandirito na sa loob,
sa simula pa lang ng gawain sa pangalan ng kataas-taasan, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, liban lamang dun sa talagang may mga gampanin. Muli po, ilagay po ninyo ang inyong kanang kamay sa inyong kanang, kaliwang balikat. 3 beses tapikin. Sabihin nyo, congratulations. Natupad ng Ama ang ine-expect para sa inyo. Magandang umaga po, simpleng paghahandog, oras. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, Ami Beth, sa pinahayag mo sa ating mga kapatid. May natanggap po ba kayo? Palakpakan po natin, Diyos na buhay. Mayroon pala akong sasabihin na yung sinabi nating kapatid na Mami Beth, yung quality time. Kasi po nung bago lumipat ang taon, isang beses po na dumating po ako dito sa ating banal na dambana. Maaga-aga din po yung pagdating ko. Sana yung matamaan tumanggap na lang po Kasi po ang dambana sayang na po nakalagay ng mga ano po ba ang basa nyo nito? Kalaki po Pero minsan yung pagdating ko dito nag-ano ako ng piano nag-exercise hand scaling po ako. Napakaingay po. Dapat po tayo, kung nakilala natin ang Diyos na buhay, nakikinig tayo sa salita ng Diyos, alam niyo naman na, ano bang tawag sa banal na dambana, hindi pa katahimikan? Kasi po, yun po lagi ang natin dito sa ating banal na gawain Napakaingay po, ginawa ng palengke. Na hindi naman dapat pagpasok niyo sa loob ng dambana, kung kayo may hiniling sa Panginoon, dami niyo po sa puso niyo. Alay po niyo yung sarili niyo sa Kanya. Iandog niyo po lahat kung ano man yung mga minimiti niyo, karaingan niyo, kung mayroong karamdaman. Pagpasok mo dito sa loob, pikit mo mata mo, manalangin ka. Kasi napakaingay po Nagkukwentuhan lang tayo dumating dito, anong kabuluhan nun? Di po ba? Amen po ba? Kung tayo tinatanggap natin ang salita ng Diyos, sa araw-araw na pagpunta natin dito, igalang po natin ang banal niyang dambana, hindi po ba? Amen po ba? Pagdating ko, yun po pinagnilayan ko yung sarili ko. Katagal na po. Hindi lang ako nagsasalita kasi po, baka masaktan po sa akin, sarili. Katotohanan po Kailan magpakatotoo tayo? Kasi nandito na rin lang tayo Gusto natin makarinig ng salita ng Diyos. Pero ba't hindi natin maano yung ingay? Ginagawa natin palengke yung dambana. Pwede naman tayo ninilay na walang ingay. Amen po ba? Katulad ngayon, bagong taon na naman. Yung cellphone na naman yan. Cellphone, ako po isang araw, namin ko, bukas yung cellphone ko. Sabi ko, ba't may maingay? Tinignan ko yung cellphone ko talaga bukas po. Inamin ko po yun, na ako may busya cellphone ko bukas. Pero ngayon po dapat talagang iwasan po natin kasi nakaka-distract po pag ang banal na espiritu nang nagsasalita sa atin, nagayang na ng pagkaing kaluluwa natin. Amen po ba? Kailangan po na ang bang lipat ng taon na ito, magpakatotoo po tayo, magpakatapat po tayo. Tama na yung sa tuwin na marami tayong dahilan. Dinadahilan sa Panginoon. Kaya pong tatawagin ko po sa susunod na magbahagi po ang ating Mother of the House. Palakpakan po natin Diyos na buhay. Salamat po, Ama. Sadyang napakabuti mo na ang bawat pagninilay na ipinagkakaloob mo ay patuloy na ibinibigay mo upang magkaroon kami ng sentro sa iyo. Salamat po, Ama. Nasa pamamagitan ng dakong ito, kami tinipon mo at binahaginan ng karunungan na mula sa iyong espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. At nawa ang mga kapatid kong tinawagan mo ay mamulat. Bigyan mo po ng karunungan ng pangunawa. At upang sa gayon, hindi magkaroon ng duming isip, bagkos, kamting lubos kung ano ang nasa mo nang kami makatupad sa iyo ng buong buo. Amen. Buhay po ba ang Diyos?
Alam niyo po, nagluluto po ako sa taas eh. Nung narinig ko po yung tema na ibinigay ni Kuya Alan at tinawag si Mami Beth, tinimplahan ko na kaagad, nagdumali akong bumaba. Sapagkat napakaganda po yung tema na ibinigay na buena mano po na dapat ay kamtin sapagkat kahapon po yung pagpapala at biyaya, amen po ba yan? Papuri sa ating Panginoon at ito naman yung paghahandog muli sa ating Panginoon. At bago ang lahat, bago ko po ituloy, sa dakong ito ay walang ibang mga ngaral, kundi ang banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. Kami po mga nagbabahagi, hindi po kami nangangaral, kundi ito ay kaganapan sa aming mga buhay na isinishare po namin sa inyo upang magkaroon kayo kaagad pagdaka na wag nang maganap sa inyo kung ano yung naganap sa amin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po ay isang daan ng pagmamahal para ipaabot po namin sa inyo. Nasa pamamagitan po ng Espiritu ay ibinabahagi po ng Ama sapagkat kung narito po kayo kahapon, totoo po yung sinambit ng banal na Espiritu, tinuturuan po niyang ituwid ang mga lingkod niya. Amen? Na hindi nga namin nakikitang bumababa, ngunit kapag nangungusap po, at salamat sa Ama, kanina lang Mami Beth, habang ako po ay nagpapapatak, wala po akong dalang cellphone ngayong araw na to. 2 cellphone ko, iniwan ko po sa bahay, sapagkat parang ayoko na cellphone ang gamitin upang makipagniig kung may itatanong. Amen po ba yun? Sabi ganun, ano po? Walang focus pag ganun eh. Tama po yung sabi ni Mami Beth. Quality time, focus, concentrate. Yung tatlo na yan, kapag ang katangian na yan, na ibinibigay ng Diyos ay mapasa atin, alam nyo po, langit na ang lupa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kaya, habang ako'y pinapatakan ko sa mata po ni Chris, ito po yung bahagi sa akin ng Ama, na katotohanan po talaga. Kaya, salamat Kuya Alan, ayokong palagpasin po itong pagkakataong ito. Pasubali ko anak, pagnilayan mo. Ang bawat partes ng katawan nyo ay gumagalaw. Ngunit, ang aking aral, inilagay ko sa isip nyo at sa puso nyo. Yung dalawa lang na yan. At ang katangian ng dalawang ito, walang katangian ang ibang partes ng katawan mo. Amen? Kaya, lahat po wala na ginagampanan ng ating katawan, ang kamay. Halimbawa po ang kamay. Wala yung katangian na kagaya ng isip at puso. Gagalaw lang po siya. Kaya kapag nagkamali siya ng paggalaw, hindi maaaring hindi alam ng may katawan sapagkat nagmumula yun sa isip. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige magnilay, kaya walang dahilan para itago mo. Halimbawa, ang mata mo, nakita mo na pangit yung babae na yon, yun ay nanggaling din sa isip mo. Kaya nailuwal ng labi mo. So walang kasalanan ng mata. Yung isip mo ang may kasalanan na nakita ng mata mo. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya ngayon ko lang natanto, hindi mo maaaring bigyan ng reason kung ano yung nagawa mong kasalanan para itago mo na hindi magkaroon ng kasalanan. Alam po pala yan lahat ng ating isip at ng ating puso. Ngunit ang mga ginagamit na partes ng ating katawan, kaya nila ginagampanan yung yaon sapagkat nanggaling sa ating isip at sa ating puso. Totoo po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, paghahandog, pag-aalay. Alam nyo po, sapagkat sabi ko nga, Mami Beth, hindi na ito biruan. Alam nyo po, maging kayo po mga tagasunod, 1 taon, 2 taon, 3 taon, siguro po, lalo na sa ating mahal na Apo Kunching, maglalabing-4 na taon, at ako naman po ay magsasyam na taon na alagad bilang Mother of the House. Kung ihahabig ko po sa isang puno ng mangga, pinakamatagal bago magbunga yan is 10 years. Within 10 years na hindi yan nagbunga at wala siyang pakinabang, anong ginagawa ng may-ari? Pinuputol, pinahuhukay, ginagawa na lang panggatong. Ayoko maganap yun sa buhay ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, sabay-sabay po tayo. Sapagkat, napakahusay po ng banal na Espiritu na sa paggamit ng ating mahal na Apo Kunching, sadyang walang makapapantay. Amen? Kaya, kung paano ang katangiang ito, katangian ng ating Diyos, na ibinababa po niya ang bawat aral, ito po yung nais ko pong
ibahagi sa inyo. Paghahandog, pag-aalay. Simple lang po eh. Ilalagay po muna ako sa bilang tao. Ano po? Pagkatao. Ganito po kasi ako eh. Sa unang buhay. Isasample ko po si Arlene. Si Arlene, yung ating IT. Isasample ko lang po. Pero ito po yung realidad sa dating buhay. Sa dating buhay, syempre, may mga kaganapan sa ating buhay na birthday, anniversary, kasal, o dili kaya ay binyag. So sa oras ng paghahandog, syempre in terms of material, bibili ka ng regalo, amen? At bukod doon, kung halimbawa ay bibisitahin mo isang lugar, magdadala ka ng material na regalo para iabot doon sa aabutan mo. Amen po ba yon? At yung quality ng tao na yun at tutunguhan mo, ibibigay mo rin doon sa kung ano yung quality ng regalo na kaya mong ibigay. Amen? Amen po ba yon? So ganito po, halimbawa po ako, hinandugan po ako ni kapatid na Arlene. Mami, birthday mo, inalayan kita ng ganito. Ngayon, ako naman pong hinandugan, kung sa unang buhay ko ibabase, iisipin ko na kaagad na kapag nag-birthday siya, papalitan ko rin ng kagaya ng binigay niya sa akin o kapresyo ng binigay niya sa akin. At kung hindi naman nagkaroon ng kaganapan yon, na nag-birthday halimbawa si Arlene, at ako'y nagbigay sa kanya na mas mababa yung presyo na ibinigay ko sa kanya, ano maging damdamin ni Arlene? Di ba tayo mga tao, ito yung sinasabi natin, ano ba yun? Itong regalo na to, wala namang kwenta. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa tao po yun, sa tao. Ngayon po, papasok na po ako sa kabanalan, ano po? Bilang alagad po, ayoko pong masaktan kayo, hindi po ito, realidad po kasi itong nagaganap eh. At realidad na isinasabuhay po namin, kami bilang mga alagad, naturo po ng Banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching. Halimbawa po, si Arlene, andito na kami sa mundo ng Espiritu. Niregaluhan po niya ako ng napakagandang regalo, materially. At hindi ko po yun napalitan. Hindi dapat magdamdam sa akin si Arlene. Kaya ginawa niya yun sa akin, sapagkat nadama niya ang Diyos para bigyan ako. Buhay po ba ang Diyos? At ikaw na nagbigay, huwag kang maghintay. Amen? Yun po yung totoong paghahandog. Sapagkat, para sabihin ko po sa inyo, ito po yung hinihingi ko sa Diyos eh. Ito po yung hiningi ko sa Diyos na 2015, pangit pakinggan. Pero sa larangan po ng pananampalataya, walang barkadahan eh. Buhay po bang Diyos? Kaya lang po nagkakaugnay ang bawat isa, tayo po. Kaya tayo nagmamahalan dahil sa Espiritong isang tinanggap natin. Amen? Ang barkada, nawawasak yan. At kapag ibinigay mo sa sarili mo, na yung binigay ni Arlene sa akin ay papalitan ko ng kagaya na ibinigay niya, hindi kami matatapos. Amen. Buhay mo ba, Diyos? Ayoko nun. Komplikadong buhay yun eh. Sapagkat, bakit ko po nasabi? Ganyan po ang buhay ko sa dating buhay. Ako po ay, hindi lingid, sinasample mo ni Mami Beth, gusto ko maging matapat sa inyo. Kaya po ako nadako sa dakong ito dahil ayoko na sa tao. Ayoko sa tao. Ako po ay isang feng shui expert. At noong mga panahon po na yon, bago ako naakit sa dakong ito, 14 years na po ako nasa mundo ng tao. Sa kalooban ng Ama, na wala namang kinamalayan po sila kung ano yung ginagawa namin pagkatapos natingnan namin yung lugar nila. Dumudulog po kami sa Diyos. Tumutungo kami ng Baclaran, Santa Cruz, Quiapo, para lang idulog pagkatapos ng trabaho. Pero anong ginagawa ng mga tao? Ginagawa po kami magic. Na kapag tumalikod kami doon, kailangan yung sinabi namin na maganap na. Buhay po ba ang Diyos? Nagsawa po ako. Totoo po yun. Gusto ko po maging makatotohanan sa inyo. Paghahandog po kasi yun eh. So ang nangyari po, ayoko na mayayaman. Sapagkat ang mga mayayaman, ang ipinagmamayabang nila, yung babayaran ka ng maraming pera. Amen? At salamat sa Ama, hindi po ako nasilaw. Sapagkat kung nasilaw po ako, hindi ako titira sa bukid. Amen? Ang mayayaman, kapag ang karunungan na pantao ay nasyahan sila sa una na pagtungo mo, hindi ka nabibitawan yan. Hindi ka nabibitawan. Bawat daop ninyo, bibigyan kanya ng pera para ibigay yung karunungan na kaloob sa'yo. Amen? Sa tao po. Mami Beth, okay lang? Kaya ang nangyari po, syempre mayabang ako. Ay, amen po ba yun? Sabi ko nga sa inyo, ang gabi ginagawa ko pong araw.
Umaalis po ako, umuwi ako madaling araw. Gusto ko maraming pera. At naranasan ko po yun. Hindi po ako nagmamayabang, sinasample ko po ito sa inyo. Nang dumatal na po yung takda na panawagan na ng Diyos, nakita ko na ang problema. Ang tao, kapag ibinigay mo yung best, uubusin lahat sa iyo sapagkat may kapalit na pera. Amen? Subalit, kapag nagka-problema sila, pag nabigay yung best mo, at nagkaroon sila ng napakagandang buhay, ang saya-saya nila. Amen? Ang saya-saya nila, kahit taon ang lumipas, hindi ka na maalala. At nang magka-problema, saka itatanong sa'yo, bakit gano'n na nangyari? Buhay pa ba ang Diyos? Ayoko na nun! Ngayon pa lang, sinasabi ko po sa inyo, ayoko na nun. Ayoko na nun. Ayoko ng ganong problema. Komplikado yun. 14 years, iba't ibang uri ng tao ang aming natunguhan. Naroon po yung mga artista. Ito ngayon ko lang po sasabitin sa inyo. Mga engineer, lawyer, lahat marami. Hindi sila pwedeng lukuhin kung karunungan pantao lang. Mga judge, alam nyo po, nung malapit na po na, syempre yung lugar namin, ginawa istambayan, sa tindahan. So naaabutan po ni kapatid na Pearl na ginawa pong istambayan, ginawa kong barkada Barkada ako ng mga kliyente ko, barkada. So pag may problema sila, papasok sa'yo, sasabihan mo ng tama. Kapag hindi ginawa at hindi nakaraos, gagamitan financially. Kailangan nila ng pera, ikaw rin ang bubuligligin. Alam niyo po, ayoko nun. Komplikado. Sapagkat, ibinibigay mo yung sarili mo, walang kasiyahan ng tao, hindi ka matatapos sa kanila. Buhay pa ba ang Diyos? Alam niyo po kung sinong tumapos? Ang Diyos. Tinapos po ng Diyos. Dumatal po ang takda, year 2005, nang may isa po kami kliyente, na reporter po siya ng GMA, at ini-invite po kami sa Channel 11, na kaugnay po sila para interviewin po doon sa karunungan na yon. Yun na po ang hiningi ko pong senyalis sa Diyos. Marapat ba akong pumunta? Sapagkat nung mga time po na yon, 2 years bago ako tumigil, ipinahiwatig po sa akin ng Panginoon, sa isip ko, na ayoko na ng mayayaman. Ang hirap po nilang katrabaho, patawad po. Ang hirap po nilang katrabaho. Pagdating po sa salapi, sapagkat binayaran kanya ng malaki, kailangan ang kapalit ng doble. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yan? Kaya, salamat sa Ama, hindi po kami pinahamak. Salamat sa Kanya, binigyan po niya ng takda. Alam niyo po kung paano, nung oras po na yon, na nag-text po yung reporter po na yon, na kami i-interviewin, December po yon. Bago ako naakay sa dakong ito po yung sabi niya, simple lang ang itatanong, 3 tanong lang, pupuntahan kayo sa bahay, i-interview kayo, o dili kaya pwede kayo pumunta sa TV. Alam niyo po, humingi ako ng senyales. Salamat sa Ama, may dakong ito. Salamat sa Ama, may isang apo kunching. At ibinigay po sa akin ng Ama, sa pamamagitan nating mahal na apo kunching na hindi marapat kong tunguhan. Salamat sa Ama, sapagkat ipinahintulot man po na hindi nagamit yung karunungan na yon. Sa loob po ng 3 taon na ako'y maging alagad na po, binigyan po niya ng katuparan. Doon po na-focus ang isip ko, doon sa mga aba na nilalang, na ngayon ang buhay nila ay napakaganda na. Buhay pa ba ang Diyos? Salamat sa Ama. Pero alam niyo po, bakit ko po ito kwento? Hindi para magmayabang. Yan ang nais ko pong ihandog sa inyo. Yung pagiging totoo sa paghahandog para sa Diyos at para sa tao. Sapagkat, ang nangyayari po kasi ganito kapag alam na, halimbawa si kapag na Marisa sikat, at gusto mo ma-attach ang pangalan mo sa kanya, huwag niyo pong silawin sa material na bagay. Walang halaga po yun, ayaw ng Panginoon ng ganon. I-attach mo ang puso mo, magkakaugnay tayong dalawa. Buhay pa ba ang Diyos? Totoo po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat ang mga material na bagay na ibibigay nyo sa mga sikat, na alam nyo na sikat, hindi yan magiging pases para makarating po sa langit. Alam nyo po bakit ito nasambit? Ibinabahagi po ng Ama. Anak, tandaan mo, gaano man kamithin ng tao na ibigay ang lahat sa isang nagpapakatotoo at yun ang magiging daan
para sila'y magiging totoo din. Hindi yun. Hindi po. Kanya-kanya po. Kanya-kanyang handog ng totoo. At yun ang magiging totoo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya salamat sa Ama, pinaabot ko lang po sa inyo upang malinaw na po sa inyo. Sa totoo lang po, tama po si Mami Beth, yung quality time na yan ay napakahalaga. Na yun din ang may hahandog kumuli sa ating Panginoon. Quality time. Sapagkat yung oras na yan, naalala ko noon, nagbahagi siya, kung tutungo ka lang sa dakong ito, makikipagchismisan ka, kikwentuhan mo ang kapwa mo, maglaba ka na lang sa bahay. Totoo po yun? Buhay po ba ang Diyos? Opo! Totoo po yun. Hindi po ito isang pangaral. Bakit? Sige, magsuri kayo. Sasabihin ng iba, tapos na ako magtrabaho. Alam niyo po, kapag ipinokos niyo po yung oras sa bahay, hindi matatapos. Kulang ang isang araw, paulit-ulit lang po yan, paulit-ulit. Amen? Kaya alam niyo po, yung quality time, yun din po ang maihahandog ko sa Ama. Sapagkat, naalala ko po yung boss namin. Alam niyo po, humanga po ako sa kanya. Yung boss po namin, sabi po niya kasi sa amin bago siya nag-pass away, sabi po niya sa amin, tigilan niyo na yung pwesto na yan. Sapagkat noong panahon po na yung sikat na sikat yung boss namin, siya po yung tinaguriang Nostradamus of the Philippines noong panahon ng 1965, panahon ni Marcos. At bago siya lumisan, ito po yung tinura niya, hindi na kaya ng anumang rituals ang aking kamatayan. Sapagkat ibinahagi na sa akin na ako ay mamamatay ngayong taon na to. Ibinahagi po sa kanya. Kaya ko ito binahagi, hindi para magyabang, kundi para patutuhanan sa inyo. Ito po yung sagot ni kapatid na Perd. Sir, kung ganun po ang magiging kaganapan, ayaw na namin. Sabi po niya, sabi po sa kanya, hindi, sabi po ng boss namin. Mawala man ako sa mundong ito, at wala na kayong pwesto, mayroon kayong matatagpuan ng higit pa sa akin. At ano ang natagpuan ko? Sino natagpuan ko? Namatay ang boss ko, 2001. Pinagkalooban ang ating mahal na apo, 2001. Namatay ang boss namin, November 11. Pinagkalooban ang mahal na apo, October 27, 2001. Buhay pa ba ang Diyos? Sige, magnilay po kayo. Kaya yung quality time na yan, ayaw kong sayangin eh. Sapagkat pinauna na po yan, na may matatagpuan kami na higit pa sa Kanya. At yun na po, ay ang banal na Espiritu na totoong master ng buhay ng lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yan? Kaya alam niyo po, ito po yung tinura niya. Lagi niyong tatandaan. Kasi noong mga panahon po na yon, mga kapatid, siyempre po, sikat na rin po. Sikat-sikatan na rin po kami, sapagkat sikat po yung boss namin. Hindi po siya nagpapa-interview na sa TV siya pupunta. Bigyan mo siya ng oras. At kapag pumunta ka sa kanya, naghihintay na sa'yo kahit gaano yung kaaga. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Halimbawa po, may daratal. Ang dami pong mga politisyan na tumutungo doon, pero hindi ko sasambitin kung sino. Kapag, sa aming sarili na lang po, kapag kami po ay nakapag-niig sa kanya ng 6 o'clock, 5 o'clock yan, nakaligo na. Amen? Naghihintay na po yan. Kaya kapag nakarating kami doon, mahihiya ka. Sapagkat naghihintay na siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya yun po, yung quality time na yun ay napakahalaga. Ayaw niyang may masayang na oras, kami, at ayaw din niyang may masayang na oras sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang daming gampanin. Kaya mga kapatid, yan po ang isang napakalaking regalo ng Panginoon. Kapag itong quality time na ito ay ating makamtan. Amen po ba yun? Sapagkat anytime, anumang oras, bumababa ang aral ng ating Panginoon. At sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, sabi nga ni Mami Beth, kung ikaw ay andyan na nakatambay, paano mo masasalo? Yung paglabas pa lang ng banal na Espiritu ay ang pinag-uusapan nyo ay kapwa nyo. Buhay mo ba ang Diyos? Patawad po. Patawad po. Sapagkat binabahagi po yan. Ito na po yung taon ng katotohanan. Kasi ayoko pong mabaliwala eh. Ayoko pong mabaliwala. Nasabi nga, isipin nyo po, may mga pagsubok po kaming pinagdaraanan na hindi nyo pinagdaraanan. Amen? So balit wala kaming karapatan na tumanggi dahil nag-yes, I do na po kami sa dakong ito. Amen? Kaya, ano po ang aming gagawin? Go for it.
ano po, kailangan na mag-go kahit ano pa ang kaganapan. Sapagkat, ang commitment namin, hindi sa tao, kundi ang commitment namin sa Diyos. Kaya kahit anong gawin po ninyo sa amin, hindi nyo kami pinapaniwalaan, maglilingkod pa rin po kami. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Pero alam ko po, naniniwala kayo. Amen? Sapagkat, sabi nga, yun po yung kaukulan na purihin dakilan na ating Panginoon. Nasa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, alam nyo naman po, katotohanan po, sa trabaho po namin, maraming pagsubok sa dating buhay. Hindi ka paniniwalaan, pero wala akong pakialam doon kahit hindi kayo maniwala. Amen? Ang mahalaga, alam ko ang karunungan na yun ay mula sa Diyos. Amen? Sapagkat, hindi po kami nanghuhula, kasi ang hula ay laho pag binaliktad mo. So, hindi kami nanghuhula. Wala rin po kami bulang kristal. Amen? At wala rin po kami mga baraha. At hindi rin po kami tumitingin sa palad. Kundi ang karunungan ngayon ay karunungan na mula sa banal na Espiritu na sa pamamagitan ng mahal na Apo ay nabahaginan po kaming lahat. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, quality time, Mami Beth, ang maihahandog ko sa Diyos. Sapagkat ayaw ko masayang. Napakaraming aanihin, kukunti ang aani. Kaya, sikapin po natin na tayo makapasa. At sa paghahandog, yun po ang kailangan pong mawala sa ating isip. Huwag po tayong maghintay ng kapalit gaano man kalaki ang hinandog mo. Amen? Kaya ginawa mo yon dahil udyok sa puso mo na galing sa Diyos, huwag mong hintayin na gumanti ang kapwa mo sapagkat ang Diyos ang gaganti sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa pagkakataong ito po yung iwanan ko po sa inyo. Halata ba ako may problema? Buhay po ba ang Diyos? Ayoko, wala pa akong problema. Ano po? Sabi nga, ayoko mapulaan ang Diyos sa aking pagkatao. At kung halimbawa man po na may sasabihin po kayong palihim sa amin o sino man sa labas na ganito, ganyan, alam nyo po, ngayon pa lang pinaabot ko na po sa inyo, immune na po kami sa antibiotic ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Immune na po kami. Kasi, komplikado kasing buhay yan Amen? Komplikado. Immune na po kami. Para kahit ano pang sabihin nyo, o ano pang sabihin sa labas na hindi nakakilala sa atin, immune na po kami. Wala kaming dapat ipaliwanag. Amen? Kundi, ang pinanaligan ko po, kung ako man pa may kalabisan at kasalanan, parurusahan ako ng Diyos, tatanggapin ko. Pero yung tatakutin ako ng tao, hindi siya Diyos. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, sana ganun din po yung maging isip nyo para lagi po kayong maganda. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, salamat po sa Ama sa pagkakataong ibinigay niya. Yung tunay na paghahandog ay hindi kayang pantayan ng anumang material. Kundi ang paghahandog ng sarili, quality time, oras na maibibigay sa Diyos, sigurado, kung ang ibinibigay mo yung minuto, iglap sa Ama, maibabalik niya sa'yo. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Salamat, Umi, sa binagi mo sa ating mga kapatid. Katotohanan po yun. Talagang oras po, yung oras talaga po, ibigay natin sa Diyos. Amen po ba? Katulad sa amin, mga alagad, may tinanggap kami, may atas kami. Kanya-kanya lang atas sa amin, katulad ko, isang manunugtog, mga alagad, may gampanin, mga choir. Dapat yung oras naman, dapat maibigay natin ng may katotohanan at katapatan. Amen po ba? Mga lagad. Amen po ba? 2015 na po. Hindi ko naman sinasakop ang damdamin nyo. Batid naman ng Diyos ang bawat damdamin natin, mga lagad. Di po ba? Amen po ba? Sa mga tagasunod din po, na tayo tinipon sa araw-araw dito sa banal na dambana, na kaya naririnig natin mga salita ng Diyos. Yung oras po talaga ay bigyan natin talaga po, napaka-importante pong oras para sa ating Panginoon. Sapagkat po paghandog ng lamat, dugo ng ating Panginoon upang tubusin nating kasalanan, kailangan po ibalik naman natin po yung marapat sa Kanya, hindi po ba? Ako po bilang isang lalaki, pag hindi ko nadama ang kalooban ng Diyos sa puso ko,
wala rin po ako dito eh. Di ko rin magampanan pong ata sa akin kung bilang taong pagaring ko sa pagkatao ko. Sapagkat po yung lahat po iperam lang sa akin eh. Di ko naman pinagmamalaki po yung ginagampanan ko eh, ako'y magaling manunod. Hindi po eh. Ito po'y talento binagi ng Diyos sa akin, pinakalob sa akin na may handog ko naman sa Kanya. Una nung hinandog niya sa akin. Na may buong puso't kaluluwa, na may pag-ibig, may pagmamahal. Kasi yan po ang gusto ng Panginoon sa atin. Na may kababaan ng loob. Kasi pag hindi natin ibalik sa Kanyang pinakalob sa atin, higit ang buhay na pahiram sa bawat isa sa atin, hindi natin madadama ang Diyos kung bilang tao pa rin tayo. Amen po ba? Kailangan pag-ariin naman natin yung talagang spiritual na tinanggap natin sa Diyos, yung pamumuhay na spiritual. Kasi sa bilang tao, siyempre may katawang lupa tayo. Pag namatay ka, yung katawang lupa mo, balik sa labok, pero yung kaluluwa mo, kaya saan pupunta? Amen po ba? Kailangan ang paghandog natin sa sarili natin, yung bigyan natin ng oras, ang ating Panginoon na may katapatan, katotohanan, na may pag-ibig. Katulad sa amin, may mga atas kami. Pag ako, hindi ko na yung oras ko sa paggampan sa aking gampanin, na rin pong sarili ko na yung oras po talaga po napaka-importante sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Ang susunod ko pong tawagin, sangkaps, si kapatid na Eli Fernandez. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Napakahiwaga po ng Ama. Alam niyo po sa totoo, lahat nung nagsipagbahagi, talaga pong pinakinggan ko pong mabuti. Kasi talagang sabi ko, ang gaganda, ang gagaling, at alam ko namang ang lahat nagsipagbahagi po ay ang mga kapatid natin na mayroong talagang talento. Talaga po ako, sasabihin ko bilang ako sa pagkatao, talaga pong iniidolo ko sila. Ang Mami Beth, ang Mother, nakita nyo naman po at narinig ninyo lahat ng sinabi nila. Ala na nga po ata kung pwede sabihin. Kasi po, nasabi na po nila. Pero ang ibabahagi ko po sa inyo, ang i-impart ko po sa inyo, ay ganang sa akin lamang po. Ako bilang tao, noong unang dumating ako rito, ay napakarami kong hindi pa nalalaman. Lalo nga po pag dumating na doon sa spiritual na gawain na katulad nito. At napakalaking bagay, ako ay nagpapasalamat sa Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Dahil sa mga sakripisyo niya, nakita ko at nadama ko lahat ang mga paghihirap na ginagawa niya. Sa akin pong sarili, katulad nga po nung sinabi nila, yung quality time na dapat ibigay natin dito para sa ating sarili, okay po sa akin. Talaga pong okay na okay sa akin. Para sa akin, maidagdag ko para sa aking sarili po, siguro dahil bagong taon ngayon, year 2015, kung ano man po siguro yung mga kakulangan ko noong 2014, iniisip ko po kaninang nakaupo ako habang nagsasalita silang lahat. Para sa akin, iniisip ko na, talaga pong napakahiwaga ng Panginoon. Iniisip ko na kung sakasakaling ako ay magkakaroon, bibigyan ako ng Ama ng pagkakataong makapagsalita ngayon, natupad po, na ganun po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa akin po, siguro ang ibibigay ko para sa sarili ko ay focus. Gusto ko pong mag-focus pa, lalo na po sa tuwina na nandito ako sa dambana.
Tama ang sinabi nila kanina na marami, mahirap pong pangalanan. Pero pag nilayan na lang po ng bawat isa, may mga pagkakataong tama, nandito tayo. Pero katawan natin nakikitang nandito sa loob. Pero alam po ninyo, ang isip natin wala. Lumilipad, iba-iba ang mga ginagawa. Hindi po ako nangangaral sa inyo, mga minamahal kong kapatid. Wala po akong karapatang mangaral sa inyo. Iisa lamang po ang may karapatang mangaral dito, ang banal na espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching. Ako po ay naibabahagi ko lamang din po sa inyo ang aking karanasan, ang aking nararanasan. Kung minsan, ganun din po ako, natatangay ako ng ibang mga katawan, ng ibang mga kaluluwa na hindi masyadong nakakapag-focus dito. Huwag po natin sayangin ng oras natin na tayo'y nandito. Sa totoo lamang po, lagi kong sinasabi, noon, simula nung ako'y nagbabahagi rito, lagi ko pong sinasabi, ako po ay naiinggit doon sa mga taong kasamahan ko, sa mga alagad na nakikita ko sa mga caps, na araw-araw sa lahat ng gawain ay halos nandito sila. Dahil po, sa ngayon, na masasabi kong ako sa aking sarili ay lubusang tinanggap ko na ang Panginoon. Yun ay isang bagay na nakikita ko sa ngayon sa aking sarili na yun ang isang pagkukulang ko. Gusto ko man, pero nahatak ng ibang mga bagay na kailangan, lalo't higit ng aking pamilya. Pero hindi ko po sinasabi na sa lahat ng oras ay mangingibabaw ang oras na para sa kabila. Hindi po. Ako, kaya nga po sinabi ko sa inyo na ang gusto ko pong pag-ukulan ng pansin ngayon sa buhay ko ay gusto kong makapag-focus ako. Kung 2 beses lang po ako na dumadating dito sa 1 linggo, see to it, gusto ko po sana na yung 2 beses na yon ay puspos na sa tuwing nandito ako. Na gusto ko pong mangyari sa buhay ko na sa tuwing mag-uumpisa pa lamang ang pagdarasal hanggang sa pagbabahagi, hanggang sa paglitaw, sa pagdating ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, gusto ko pong makapag-focus sa lahat ng oras. Meaning to say, ayoko pong maibahagi kahit na kaunting oras doon sa mga walang kwentang bagay. Katulad nga po ng sinabi ng ating mahal na Tita Beth, na nandiyan dyan sa kantin. I'm sorry. Hindi ko po sinisira yung ating kantin kasi ang kantin ay talagang kainan lamang. Pero ang dambana, ito ay oras talaga. Ang oras natin dito para pakinggan ang mga banal na mensahe ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Ako man, yun din po ang gusto kong mangyari sa buhay ko from now on. Dahil 2015, gusto ko pong gawin sa sarili ko yon. Nasa sa inyo po, mga minamahal kong kapatid. Pero kung nanaisin ninyo at pag-uukulan nyo ng oras, hindi po masasayang ang oras natin. Sayang kung saang lugar kayo nanggaling, katulad ko, isang lugar na medyo may kalayuan. From San Miguel, Bulacan po ako. Na kung ako lamang po ay pupunta rito na magkikipag-chismisan lamang ako, wala pong nangyari. Di dapat po, hindi na ako pumunta dito. Kaya po yung focus na yon, yung quality time na sinasabi nila, kasama po yung focus na dapat gawin ng bawat isa sa atin habang nandito tayo sa dambana. At hindi lamang po dito sa banal na dambana, kung sakaling tayo ay makauwi man, kung saan tayo makarating, isang napakamahalaga pa rin po sa atin yung mag-focus pa rin tayo. Lalo na po kung nandiyan dyan sa ating harapan ang mga tukso. Pero kung lagi tayong nakapokus sa Kanya at ang isip lagi ay nasa Kanya, nakatuon lagi sa Kanya, anumang tukso, makakaiwas tayo, malalaban natin nila. Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat kapatid Naili sa binagi mo. Napakaganda po. Amen po ba? Ang susunod ko pong tawagin na yung kapatid na Rick.
Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Kasi po kahapon, gusto ko magbahagi, pero hindi kaloob ng Diyos. Naka-schedule po akong umuwi kaninang umaga ng Baguio, pero sinasabi ng damdamin ko, hindi ka babalik nang hindi ka nagsishare. Kaya po yung oras ko kaninang umaga na alas 10, kinancel ko, sabi ko 4 to 5 uuwi tayo. Kaya po sabi ko talagang mahiwaga ang Diyos dahil hindi po ako pumupunta rito para kamukha ng iba dahil siguro po mas malayo yun sa akin dahil nanggagaling pa po ako ng Baguio. Kamukha po niyan, magdadrive ako, mamaya pagkagaling dito, didiretso ng Baguio. Sabi po nung aking anak, baka aking mapagod dahil sobrang layo. Tapos uupo pa ako ng 4 na oras, sayang din po, di upo ba? Dahil yung hindi po nakakakilala sa akin, o yung nakakilala na, marami po nagtatanong, bakit po ako balik-balik, hindi naman ako gumagaling. Pero sa totoo po, ako po ay nadapa, nasubasob, itinayo ako ng Diyos. Sasabihin natin, hindi ako nakalalakad, balik-balik. Pero ako po'y pinalakad ng Diyos para lumapit sa Kanya. Kaya po, anuman layo ng aking tinitiran, napakalapit para sa akin. Dahil dito ko po natikman yung pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Andito sa dambana, ang pag-ibig ng Diyos sa atin lahat. Mukha po niyan. Nalulungkot ako dahil babalik ako. Pero sabi nga po, kung dala ko yung pag-ibig ng Diyos, kahit saan ako pumunta, masaya ako. At napakarami na pong ibinigay na hiwaga ng Ama sa akin. Kamukha po kahapon, ako po ay nagpunta rito nang dumating. 1 buwan ko nang iniinday ang aking balikat na hindi ko na maiangat at talagang pinipilit ko na lang mag-drive para makarating. Dahil sabi ko nga po, ayokong bumalik ng Baguio nang hindi malang ako nakatuntong sa dambana. Pero kahapon po, instant healing ako. Hinaplos po ng Apo ang aking likod at pinataas niya ang aking kamay. Nakatulog na po ako na nakatagilid sa kanan, nawala ang kirot. Kaya sabi ko, hindi ako papayag bumalik ng Baguio nang hindi malang nakapagpapasalamat sa Apo Kunching. Kaya po, sa mga may karamdaman, manalig po tayo na ang lahat ay napagbabatahan. Ang lahat ay may mga hangganan. Marami po nagtatanong, kailan ako babalik? Ang sabi ko po, sa plano ko, kahit sa 1 linggo. Pero ang plano ng Diyos, ang masusunod, hindi ako. Kaya po ang naihahandog ko sa Ama, yun pong aking buhay dahil itinuwid niya lahat. Nung dating buhay ko, pag umaalis ang aking asawa, lahat ng kagaguhan gusto kong gawin. Dahil gusto kong wala akong bantay. Pero alam niya po, ngayong umalis siya, nalungkot ako. Dahil iba po pala yung mararamdaman mo pag talagang mahal mo ang Diyos. Alam mo kung paano ka nang umibig. Kaya po, walang ibang mayahandog talaga. Ala na akong hihilingin sa Ama. Lahat binigay na niya. Kaya ang mayahandog ko po ay yung aking kaluluwa na sana huwag mawalay sa Kanya.
na bawat oras, yung gabay at patnubay niya ay ibigay niya sa akin sa bawat araw. Kasi po, sa totoo, kahit araw-gabi kung nagdadasal sa Baguio, sa bahay, iba po ang pakiramdam talaga pag dito ka nakatungtong. Kaya po, isang pasasalamat sa mahal na Apo, sa kapatiran ng Divine Mercy, sa lahat ng nagmamahal sa akin. Maraming salamat at isang magandang mapagpalang umaga po. Salamat po kapatid. Tama po yan. Hindi nyo ba nakikita ang kanyang kalagayan? Kahit siya ay naka-wheelchair lang, nagbabata rin siya para makatungo sa ating banal na dambana o makarinig ng salita ng Diyos pamagitan ng banal na Espiritu sa katawan nating minamahal na Apo Konseng. Amen po ba? Kaya po bigyan talaga po natin ng oras. Focus. Kay kapatid Nelly, focus po siya. Magpo-focus po siya sa kalooban ng Diyos. Ang susunod ko pong tawagin na ating kapatid na J.R. Cao. Maraming salamat po. Muli po, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kabuti po talaga ng Panginoon. Pinag-uugnay-ugnay niya yung dapat nating matutunan. Kasi po, habang nagpapahayag po yung mga tumatayo, talaga pong nararamdaman ko po nang gagaling sa banal na Espiritu. Sapagkat sa pamamagitan po ng unang bahagi, ano yung bahagi na quality time, focus, meron po tayong makakamtan kapag ka po naganap yung mga bagay na ipinahayag sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga kapatid. Sa akin po kasi ang ibinahagi ng Panginoon yung pong mainam na handog na maibibigay natin sa Kanya, mga kapatid. Pinag-uugnay-ugnay po niya yon. At ito po, bahagi ng banal na Espiritu sa tinapay ng buhay. Wala po tayong pinakamainam na handog na maibibigay daw po sa ating Panginoon, kundi po yung katapatan. Amen po ba? Sapagkat kapag po tayo sa dakong ito, lagan na po sa atin yung quality time na sinasabi ng ating kapatid bilang mother of the house at ang kapatid na Eli. Kapag nag-focus tayo sa bawat kaganapan sa dakong ito at naramdaman natin ng Diyos, doon po niya ipagaganap sa atin kung paano tayo magiging tapat. Kaya napakabuti nga po ng Panginoon sa bawat araw po na tayo ay nakakapakinig ng banal na salita sa katauhan ng mahal na Apo Konseng. Ako po sa sarili ko po, masasabi ko po talaga na yung katapatan napakahirap din. Subalit kaya ng tao kapag ginusto po. Tama po ba? Sapagkat yun po ang isang bagay na talagang kapag nagawa natin at naibigay natin sa Panginoon, para na lang po ang buhay natin dito sa lupa bilang tayo ay kapatirang Divine Mercy. Lagi po tayong may pakinabang sa pamamagitan po ng ating katauhan ng kaluluwa na kung paano nga po bawat araw nababago tayo. Kaya salamat po sa Ama, nagpapasalamat po sa Kanya sapagkat sa katotohanan po yung mga katapangan na talagang sayang ang araw natin kung tayo'y nandyan lamang at hindi tayo nakikinig. Alam ko po, meron pong mga bagay na hindi nakakatanggap, subalit na sayang naman po kung hindi natin tatanggapin yung mga pahayag sa atin. Sapagkat ang bawat pahayag hindi po nanggagaling bilang sa tao lang, kundi bilang sa ating Panginoon. Na tayo naririto
binibigyan tayo ng aral ng Panginoon upang tayo ay maging tapat sa Kanya. Maging matapang tayo sa pagpapahayag ng katotohanan, kagaya po nung sinabi ni Mami Beth, totoong nagaganap po dito yon. Subalit hindi po tinutumbo kung sino yung taong ganon. Ang sinasabi po ng pahayag, sayang ang araw. Tama po ba? Kaya po, salamat sa Ama sapagkat meron tayo mga kapatid na ginagamit na upang tayo ay paalalahanan sa bawat araw natin dito sa dakong ito. 2015, hindi na po panahon nung nakaraan na kamalian, kundi panibagong taon na kung paano tayo ay may panibagong ipagkakaloob ang Panginoon na dapat nating matutunan. Kaya salamat po sa Ama sa bawat araw na muli hindi natin batid ang bawat kaganapan. Kaya matama po tayo makinig sa bawat mensahe ng Banal na Espiritu sa katawan ng mahal na po Kunching. Sigurado po makikinabang tayong lahat. Kaya po sa bawat isa sa atin, dito po sinasabi nga po, tanggapin mo kung nagkasalita sa iyo bata, sapagkat hindi naman po ang katauhan ng nagkasalita, kundi pinapahayag rin po ng Panginoon sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. Subalit nga po, ang katotohanan at naganap na po sa buhay ko na kung paano nga ibinigay ng Panginoon, hindi ko man daw tanggapin ng kamag-anak mo. Ang mahalaga, nakakatupad ka sa pinagaganap ng Diyos sa iyo. Yun po ang pinangahawakan ko na magsasampung taon na hindi ko kinatakutan ng tao sapagkat hindi po ang tao ang nagbigay. Mahirap nga lang pong pakinggan yung sinabi po ni Mother na ayaw ako sa tao. Kung hindi po natin maunawaan yun, parang sa isip po natin, parang hindi maganda dating. Subalit ang ibig pong sa akin po, ang pangunawa ko po, ayaw ko sa tao na bilang tao na sa bawat araw, kung wala sa Espiritu, ganyan po ang tao sapagkat ako rin po nung wala pa ako sa Panginoon, talaga pong mas marami po yung nagagawa kong hindi maganda kaysa sa pagsunod sa Panginoon. Kaya po, tayo po rito, ang nagbibigay po sa atin, ang Banal na Espiritu, hindi po bilang tao ang tumatayo rito sa dakong ito. Kaya nawa po, pakinggan po natin ang bawat pinapahayag sapagkat po ito mula sa ating Panginoon. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po kapatid, katotohanan po. Quality time, focus, katapatan. At kailangan talaga po may sa buhay din natin, may sagawa sa ating sarili. Amen po ba? Ang susunod ko pong tawagin ng ating kapatid na Marie. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Napakaganda po ng ating bahaginan sa araw na ito kung saan nga po lumalalim na ang ating pag-aaral tungkol sa kabanalan at maging daan ang ating lubos na pagbabago sa ating buhay. Amen po ba? Ano nga bang maiaalay natin sa ating Panginoon? Sabi ng Tita Beth, quality time. Napaka-importante po noon kasi ang lahat ng bagay na binibigyan ng oras, bibigyan ka rin ng oras. Sabi nga, kung anong ginawa mo, ibabalik din sa'yo. Amen po ba? Kay kapatid na Eli, focus. Kung may kausap ka at nakapokus sa'yo, po-focus din ang atensyon sa'yo. Amen po ba? Pero kung kausap ka at nakatingin ka sa iba, wala din pong kwenta. Amen po? Sa akin naman po, pagsasabuhay. Kung sa bawat oras na pakikinig natin ang mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, lagi tayong nakapokus kung ano ang nais at nasa ng ating Panginoon sa atin na mabago sa katauhan natin. Marami tayong natututunan. At doon nakakapag-focus tayo na marapat nating gawin at baguhin ang hindi marapat sa ating buhay. Ngayon, kung dito lang tayo nagbibigay ng time at nagbibigay ng focus sa dakong ito, baliwala din po. Amen po ba? Ang sabi nga ng mga kapatid kong tumindig dito, saan man dako ka maparoon, kung may tinanggap ka na
sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, sa banal na Espiritu, saan man dako ka nandoon, dala-dala mo ito. Amen po. Sapagkat ang pinakamahalaga po doon ay pagsasabuhay. Kung ano ang natutunan natin sa dakong ito ang maaari nating ibalik sa ating Panginoon. Sapagkat hindi kailangan ng ating Panginoon ng material na bagay, kundi ang kailangan niya ay ang maging totoo tayo sa Kanya. Amen po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat, sabi nga, ang tao, ang kapwa mo tao, pwede nating malinlang. Pwede nating magpanggap tayo na mabuti tayo sa Kanya, na maka-Diyos tayo, maka-Diyos ang ginagawa natin. Subalit, pag tayo na lang sa ating sarili at wala nang nakakakilala sa atin, iba na ang ating ginagawa. Hindi na po pumapasok yung time at focus sa ating Panginoon, kundi pang sarili na lang. Amen po ba? Wala na po yung gawa na maihahandog natin sa ating Panginoon. Amen po? Kaya po sa akin, saan man tayo yung dako makarating, sino man ang ating makasalimuha, mayaman, mahirap o mangmang o marunong, kailangan po pare-parehas ang ating pandama, pare-parehas ang ating pag-ibig na inaalay. Yun po ang pinaka-importante, ang pag-ibig. Kasi sa tuwina na lumalabas ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating Apo Kunching, lagi niyang ibinibigay sa atin, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Napaka-importanting salita po yan na laging nakatimo sa aking puso. Kaya po bilang maibabalik ko sa ating Panginoon, pagsasabuhay ng natutunan ko sa dakong ito. Wala man akong material o yaman na maibibigay ko sa aking kapwa. Subalit, ang magbigay ako ng pag-ibig, tunay na pag-ibig na nanggagaling sa puso ko, yun po ay malaking bagay na maibabalik ko sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kung hindi man tayo makasakit sa ating kapwa, sa pamamagitan ng, sabi nga, kung wala kang time dito, wala kang focus, andito ka nga, yung sarili mo naman, lumilipad ang isip, iba pinag-uusapan nyo, na nakakasakit na kayo ng kapwa nyo, yun po ay walang pagsasabuhay. Bali, wala yung pagtungo sa dakong ito. Kaya po, para sa akin, time, focus, at pagsasabuhay, yan po ang magkukumpleto upang ang ating pananampalataya, upang makatugon tayo sa panawagan ng ating Panginoon. Amen po ba? Sapagkat sa aking sarili, ang mga negative, kasi po sa atin sa pang-araw-araw, maraming negative na bagay upang sirain tayo ng kalaban. Amen po ba? Kahit na sabihin natin galing tayo sa kabanalan, sisingit at sisingit sa kalaban upang wasakin ang ating mabuting gawa. Subalit, huwag tayong padaig sa mga bagay na yon, kundi lahat ng bagay bigyan natin ng positibong dahilan upang hindi tayo magkasala. Sapagkat minsan, nagmamaneho ka, nasa tamang daan ka, bigla na lang may tatawid na walang kaabog-abog. Kung wala kang pagtitimpi, magagalit ka, magkakapagsalita ka ng hindi marapat sa tao na yun, nagkasala na tayo. Subalit, kung lagi nating isinasabuhay ang aral ng ating Panginoon, matuto tayong magtimpi, unawain na lang natin, bigyan natin ng positibong pandama sa ating sarili upang maiwasan natin ang pagkakasala. Yun ay isang malaking maibibigay na natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya para po sa akin, ang pinaka-importante, time, focus, pagsasabuhay. At ang sa pagsasabuhay po, pinaka-importante na lagi ko narinig, mahalin mo ang mahirap mahalin. Sapagkat pag minahal mo na yan, hindi ka magkakasala. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, mga kapatid, sabi nga, ito na ang taon, 2015, upang yung ating maging 100% na tayo sa ating Panginoon. Huwag na tayong magpakuli-kuli pa na, huwag na tayong magpatalo sa mga sinasabi ng kapwa natin. Basta alam natin na tama ang ginagawa natin at ito ay nakakalugod sa ating Panginoon. Kasi hodang magalit sila sa atin, wala tayong pakialam. Huwag lang ang ating Panginoon ang magalit sa atin. Amen po? Sapagkat kung sa quality time uli ni Tita Beth, ni kapatid na Marisa, kung lagi tayong nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, pag dumating ang oras na kailangan natin ng Panginoon na, halimbawa may hinihingi tayo, bibigyan din tayo ng Panginoon ng oras kasi lagi tayong may oras sa Kanya. Amen po? Kung wala tayong oras sa Kanya, pag dumating yung problema at humingi tayo, sa palagay nyo ba, may oras lagi si Lord na ibibigay agad sa atin? Wala, kasi wala tayong oras eh. Tapos isisihin pa natin ng Panginoon, bakit kaya di ako pinagbigyan? Tanungin natin ang sarili natin, bakit walang oras? Amen po? Sa focus naman ni kapatid na Eli, napakagaling pong mag-focus. Kailangan,
pag nakikipagniig tayo sa Kanya, full concentration tayo, dumudulog tayo sa Kanya, siya na kiniig natin. Hindi yung nakikipagniig tayo pero ang laman ng isip natin lumilipad. Hindi rin po tayo pakikinggan ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, time, focus, at pagsasabuhay, yan po ang tatlong pinakamabisang sangkap upang ang Panginoon sa tuwin ay madama natin sa ating puso. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po kapatid. Katotohanan po. Quality time, focus, pagsasabuhay, katapatan. Kasi po, pag talaga po tayo ay namumuhay na sa spiritual, kung diretso yung daan mo, kaya diretsuhin mo na. Huwag ka na patumpik-tumpik pa kung saan pupunta. Yung focus talaga may napakahalaga din sa atin. Amen po ba? Wala pa pong minamahal na po. Tawagin po ating kapatid na Aniway Bailon. Sa mapagpalang bagong taon po, mga minamahal na kapatid. Muli po bago ako magsalita, bago ako magpahayag, nais ko po na ang lahat ng parangal, papuri at pasasalamat ay handog muna natin sa ating Diyos na buhay. Nais ko pong salubungin natin siya ng isang masigabong palakpakan. Tunay nga po ang mga narinig ko kung nung dumating na po ako, ang topic po natin kung papaano po ang paghahandog sa ating Panginoon. Kinakailangan po kasi hindi pwedeng wala tayong ihandog. Hindi tayo makapagtatagumpay kung wala tayong ihahandog sa ating Panginoon. At kung papaano nga tinura ng mga kapatid natin na nauna nang nangusap dito sa unahan, meron po sinabing quality time, focus at pagsasabuhay. Walang iniwan po sa isang nagluluto kung papaano may mga sangkap po tayo na pinamimili. Kung ang nais mong iluto ay adobo, kinakailangan ang bilin mong sangkap ay para doon sa pagluluto ng adobo, tulad ng suka, toyo, paminta. Kung ang iluluto mo ay baboy o manok pa o anong karne pa ang nais mong i-adobo. Ganon din kung magluluto tayo ng nilaga. Siyempre, iba din yung sangkap dyan. Iba't ibang gulay. Gayon din po sa paghandog sa ating Panginoon, paano natin siya mahandugan? Kinakailangan natin ng mga sangkap na maiinam. Lahat ng mga mabubuting bagay, alam ko, iyan ay magiging sangkap natin upang tayo ay makapagtagumpay. Kaya po, kung papaano nga, may sangkap din ang mga katauhan, upang tayo po ay mapunta sa apoy na walang kamatayan. Ano naman po ang mga sangkap na ito ng katauhan? Yun pong ating pagiging makasarili, ating pagiging sakim, yung ating mga ugaling hindi mainam na mga nasisilayan ng Diyos sa ating mga puso. Ito po ang mga sangkap na kung hindi natin papatayin, kung hindi natin aalisin sa ating katauhan, ay hindi po natin maiiwasan ang apoy na walang kamatayan na hinanda para lamang sa dyablo, kay Satanas at sa mga kampo nito. Kaya pawang katotohanan po ang sinabi ni kapatid na Marie, na kung maganda ang ginagawa mo, huwag kang mag-focus sa mga sasabihin ng mga tao, kundi i-focus mo yung sarili mo kung paano ang pakikipag-ugnayan mo sa Diyos, kung paano mapapalalim ang relasyon mo sa ating Panginoon. Sapagkat ang tao ay walang magagawa sa atin. Gumagawa ka man ng maganda, sinisigurado ko, meron sa iyong huhusga. Talagang kung ikaw ay nasa tama, ang mga nasa kamalian ay hindi makikisang-ayon sa inyo. Kaya sa halip na ang tingnan natin ay ang kakulangan ng ating kapwa, ang kanilang mga nagagawang kasalanan, ang unahin nating tingnan ay yung ating mga kakulangan nang ito ay mapunan.
Ang una nating i-focus ay ang ating sarili kung ano pa yung ating mga nagagawang kasalanan. Nang ito ay malinisan. Nang sa gayon po, tayo ay maging karapat-dapat. Sapagkat kung papaano nga, katatapos lang ng pagdiriwang natin ng buwan ng Pasko, ang pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, hindi lamang December 25 ang maaring maging araw ng Kapaskuhan. Maaring pwedeng mula January 1 hanggang December 31, maari nating ipagdiwang ang araw ng kapanganakan ng Espiritu Santo ng Kristo. Sapagkat wala nang muli pang Kristong isisilang dito sa mundo bilang katawang lupa, kundi Espiritu Santo na lamang na isinugo sa atin ng ating Ama ang iniintay niya na maisilang sa puso ng bawat isa. Kaya't paano maisisilang? Paano mo matatanggap ang Espiritu ng Diyos sa inyong puso? Kung tayong mga taong makasalanan nais nating manirahan sa isang malinis na tahanan, gasino pa ang isang banal na manirahan sa pusong may kasukalan, karumihan. Kaya iyan po ang panawagan, pagsisihan nating lahat ang ating mga nagawang kasalanan. Pilitin natin na isabuhay ang lahat ng mabubuting aral na inyong naririnig sa dambanang ito sa pagluwal ng ating mahal na Apo Kunching, sapagkat ang mga salita na mabubuting ito ay nagmumula sa Espiritu Santo, hindi kathang isip lamang ng tao. Sapagkat kung paano nga ang laging tinuturan ng mahal na Apo, kung siya magmemorya pa para lang humarap sa inyo sa araw-araw,